huli-huli sila. Pakipaliwanag nga, Chairperson Cuadis. Magandang umaga po ulit, Mr. Chairperson. Unang-una po, yung sinasabi pong hinuhuli yung mga hindi pa po consolidated, we're still crafting now the terms of reference para po sa panghuhuli ng mga unconsolidated. Well, it's true that we have the April 30 deadline. Right now, we're still crafting with the LTFRB, and we will be having an interagency meeting po with MMDA, with LTO po, para po ma-polish po namin yung pag-i-enforce po ng batas. So nga hindi pa kayo nanghuli. Hindi Pero pa, considered as colorum na yung mga hindi nag-consolidate. considered na ho silang colorum in a sense na Exactly. So discriminated na sila. Kasi siyempre, hindi sila consolidated. Hindi sumunod dun sa sistema ninyo. So they're considered as colorum. Tama? Tama po, Yun yun eh. Mr. Yun yun eh. Chairperson. Bibigay ka ng deadline sa consolidation, pero dun sa route rationalization, walang deadline. Dapat magkasabay yun kung tutuusin. We recognize that, Mr. Chairperson. That's why we are calibrating now our moves. Kasi in the previous administration, there was a joint setup with the LGU. Ang thrust ko nito is, it is the LGU that knows best kung ano po yung mga rota sa kanilang area. So we rely on the recommendation sa amin. But at the end, Mr. Senator, kami pa rin po ang nagde-decide, except that we rely on the recommendation of the LGU. And That did you is- know na 11% pa lamang ang naaprubahan ng LGU sa pagdating sa route plans? Right? ang So dito makikita na palpak yung sistema ninyo. Kasi by now, dapat hindi lang 11%. Dapat at least man lang 80 o 90%. So, kailan mabubutong 100%? So, pagputi ng uwak, di po ba? Hindi po, Mr. Chair. Well, it's true na 11% po. About 76% po nag-submit na po sa amin ng kanilang LPTRP or yung route plan nila. Ito po ay aming pinag-aaralan. Ito po yung share naman ho namin sa partnership. In many cases po, binabalik po namin sa kanila because we feel yung sinubmit po nilang route plan is not in consonance with the concept of a route rationalization sa kanilang area po. So, natatagalan po in a sense because nagbabalikan po kami every time they submit one. We check it. Pag okay naman po, we approve of it. Pag hindi po okay, binabalik namin sa Yun nga LGU. po sir eh. Bakit kasi kayo umaasa palagi sa LGU? Dapat ang mas nakakaalam dyan, yung mga jeepney operators, yung mga jeepney mismo, because they're flying that route for so many years now. Mas familiar sila sa mga rota. And then, in coordination with you sa LTFRB, pwede kayo mag-usap-usap, tutulungan nila kayo para sabihin ko ano yung mga rota na malakas, yung rota na hindi, rota na bagay na ibigay kanino, kung sino-sino. Hindi yung palagi kayo umaasa sa LGU. Hindi talaga maganda, sir. Before this PUB modernization, marami na tatanggap na reklamo, maging sa tricycle, na kung saan yung LGU pinapaboran yung gusto ng paboran. Kung minsan ginagawang negosyo ng mga taga-LGU, yung mga rota. Diba? Silang mag-o-open ng mga prangkisa para, of course, sa pagkikipagsabuatan, hindi naman po ikaw, pagkikipagsabuatan sa ilan sa inyong tiwali dyan sa LTFRB. Hindi dapat palagi umasa sa LGU. So ngayon, sir, direct to the point. Pwede bang yung binibigay nyong deadline, tablahin muna natin, is that possible? Or makiusap kayo sa Malacanang, o at least man lang extend? Kasi nagbigay ka na April 29, di ba? Was that April 29? April 30? May deadline ka April 30. So ngayon, yung mga hindi na pag-consolidate, they're considered as colorum. Samantalang sa route rationalization, walang deadline. 11% pa nga lang na mga taga-LGU ang nag-comply. So, baka pwedeng alisin mo na yung deadline na yan o extend, talk to Malacanang, and then ipaliwanag sa kanila kung bakit. Mr. Chair, may I answer some of your points? Unang-una po yung sinasabi niyo, bakit po namin iniaasa sa LGU and that we should be coordinating with the transport groups. In the LGU consultation po ng Sangguniang Bayan nila, there is a committee hearing where the transport groups are gathered, and in that committee hearing po, yun pong napag-usapan, yun po ang binibigay naman po
at pinapasa ng sanggunian at binibigay po sa LTFRB. Okay. So in effect, Mr. Chair, we decentralize the consultation, pinapaubaya ho namin sa Sangguniang Bayan. Yun naman pong sa issue ng tricycle, Mr. Chair, wala po sa LTFRB yung... No. I just made it as an example na kung saan, example lang yon, na kapag inasa sa sa LGU, yung tungkol sa mga rota, ginagawang negosyo ng mga taga-LGU. Totoo yan, alam mo yan. Huwag na tayo maglukang pa rito. Diba? Yes. Kaya nga sabi ko, si Ms. Simbrano, she did agree with me, na hindi talaga maganda kung iasa na lang palagi sa LGU. Nagsasabuatan, yung LGU, pasensya na, LTFRB, DOTR, at ang nadidehado yung mga jeepney operators. Andito si Ms. Simbrano. Ma'am, magandang umaga. Salamat po sa pagpunta muli. Good morning, Mr. Chair. Salamat din sa pag-invite at sa pagkakataong ito na second hearing ng Senate. So kami talaga mula Kongreso hanggang dito nakikipaglaban sa kaba at kahirapan para lang makag-flight papunta dito para maisigaw yung aming problema at may paabot sa Senado. Kaya napakalaking pasasalamat namin, Mr. Chair, na nakaabot kami dito sa Senado ngayon. So gusto kong ilapag ulit at paninindigan na ang LPTRP ay kasabwat at connivance talaga LTFRB DOTR. Kasi ito ang pagkakaalam ko sa simpleng bilang ordinaryong tao. Ang programang ito ay binubuo ng LGU, DTI, Security Exchange Commission, CDA, LTFRB, DOTR, at saka yung mga modernized group o kung mga transport group na sumasang-ayon sa modernization. Yon ang pagkakaalam ko sa istorya ng modernization na to. So kaya yung programa at plano na ginagawa nila ay talagang magsisilbi sa personal na interest nila. Ikalawa, yung LPTRP sa Bacolod, hindi yon pinag-aralan. Alam yan ng dating konsihal, si Konsihal Dindo Ramos, na ina-approve lang yon sa Sangguniang Panglungsod ng dahil sa kagustuhan ng mga modernized group na i-approve ang loan sa Land Bank. Kasi number 1 requirements yung LPTRP sa loan ng Land Bank para makapag-loan ng mga bagong sasakyan. Pero sa totoo lang, ang programang ito ay nakaikot lang doon sa mga ahinsya ng gobyerno na tinutukoy ko na. So, sila lang yung nagkuro-kuro sa programa. Talagang hindi ko alam yon. 2017, 2006 pa akong nag-operator. Hindi ko alam ang programa sa ground. So, ang napilitan na lang kaming tumindig. Mag-organisa sa sarili namin para may paglaban at maisigaw yung aming mga karapatan. Kasi walang makikinig na gobyerno. Ang sa Bacolod ngayon, mula 2022, 2023, hanggang ngayon, sa 2024, ilang bisis na kami nag-represent. Doon nag-appearance sa Sangguniang Panglungsod. Yun ang sinasabi ni Chairman Guades na binabase niya doon sa approval ng Sangguniang Panglungsod at mga transport group. Sino? Sa Bacolod, yung Asinso Cooperative na binubuo ng Stone at Bibakda na mga tauhan ni Mayor Albi. Yun ang pinapakinggan ninyo. Wala kami doon. Hindi kami pinatawag doon sa public hearing at never na nangyari ang public hearing sa LPTRP. Kasabay na dyan lahat, pati sa mga province na gusto ninyong magsasagawa ng LPTRP. Ngayon, para sa amin, ano ba ang kabuluhan sa modernization na to? Na hindi naman kaming operator ang nakabenepisyo dito. Ngayon, ang problema ngayon ay para sa akin bilang simpleng operator at leader ng transport group ng Kinitco, ang sa pagtingin ko, ang modernization na to ay isang scam. Ang programa at plano binubuo lang doon sa ahensyang binabanggit ko. Nakakaawa ang pondo ng gobyerno
Naka-take out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Bayad na ng gobyerno, ng pira ng gobyerno doon. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Sino ang mag-shoulder sa bayaran sa bangko? Yung mga korporasyon like ng Churit at saka Cebu Peoples. Sila ang mag-shoulder sa babayaran doon sa bangko. At walang assurance yung nagpa-consolidate na talagang after 7, 8 to 10 years, extended na magbabayad sa utang, ay mabubuhay pa yung pamilya nila. Makakakapakain pa. Kasi ito ang nangyari. Ang programa ito ay nakaikot lang sa pagbabayad ng utang sa mga modernized minibus. Hindi yun nakaangkla kung paano ang ating mga operators at drivers na matulungan para umunlad ang kabuhayan namin. Ngayon, nagkalitsi-litsi ang kabuhayan namin. Walang tumutulong. Kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. Ang LGU talaga, ang interes nila lang ang tinitingnan. Wala na yun. Hindi na yan tumitingin sa interes namin. So, sino pang kumakampi? Siguro isang Senator Raffy Tulfo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto naming matuldukan itong PUV monetization program na to na para lang talaga sa 1% na sumasama sa modernization program. Ang akin lang, kahit babalikan natin sa ground, Mr. Guadis, Mr. Ortiga, hindi kayo nakaranas, hindi nyo dinanas ang hirap ng sugal ng buhay na wala kaming rehistro, wala kaming insurance, nang dahil sa ginagawa ninyong pananakot. Ang mali pa nito ngayon, Senator Tulfo, may lumalabas na Board Resolution 053. Noong April 30 pa pala, naaprubahan, permado ni Chairman Guadis, nag-aalaw ng 2,500 routes na may maliit na number of authorized units na pwedeng makapag-operate. Bakit tinatago ninyo? Ano ba to? Akabaliwan? Sinasabi nyo wala ng extension. Consistent kayo nagsasabi sa Kongreso, kahit dito sa Senado, na hanggang April 30 lang. Pero yung nakatagong board resolution, continuous ang consolidation out of 10 to 15 yung pwede tanggapin ng LTFRB para sa consolidation. Patago pala ang board resolution na to para patuloy na mag-maneuver na i-reach out yung 81% na consolidation to justify the President BBM na suportahan ang programa nila. Suportahan ang pag-phase out sa aming mga traditional jeepneys. So ngayon, nakatago pala yung board resolution. Inilagay ninyo ang public safety, public interest ng ating mga commuters. Inilagay ninyo sa alanganin ang mga buhay namin at pangkabuhayan namin na pwede naman pala kaming makapagbiyahe without any need of consolidation application. Napaka-traidor talaga ninyo. Inaano kami, para sa akin, parang personal na bilang operator, napakasakit sa amin nangyari yun. Tapos, libo-libo na mga interest ng mga operator, okay, kabuhayan, sir. Ma'am Sabrano, okay, thank you. Thank you. Well taken yung point ninyo. Chairperson Guadis, ano itong 053 board resolution na tinago sa kanila, hindi malinaw sa kanila? Mr. Parang Chair, sinekreto nyo po. may I be recognized? Unang-una po, Mr. Chair, yung board resolution na yan, nasa website po ng LTFRB. From the time we enacted it in April 30, nakalagay po yan. Number 2, ano po ba yung board resolution na yan? May mga rota po tayo sa probinsya na 1 hanggang 4 lang na jeep ang bumabiyahe. Ito po yung babiyahe ng umaga, babalik ulit ng hapon. Ang concept kasi ng consolidation, Mr. Chair, is there should at least be 15. May mga areas po sa aming paglilibot po na talagang 1 lang o 2 lang yung bumabiyahe. In these areas na recognize namin yan, if we require them to consolidate,
wala hong patutungan yun dahil talagang kukunti. So, on those instances po, we exempted them from consolidation. However, identified po yung jeepney operator at saka yung rota. And they are part of still of the consolidation. Ang na-exempt lang sa kanila yung pagbuo ng kooperatiba. They are still required. Kasi sir, kukunti talaga yan. 1 hanggang 4 lang yung mga nagbiyahe. Marami ho niyan sir sa mga liblib na lugar sa ating mga probinsya. And nakasaad po sa board resolution kung ano po yung mga rota at kung ilan po ang mga bumiyabiyahe from 1 to 4. It's a 16-page annex po na nakalagay doon sa mismong board resolution. Halimbawa, rotang A to B, 2 ang nakalagay lang. And then identified kung sino yung mga jeep operators na yon na nandoon sa rotang yun po. So, hindi po totoo na tinago namin yon. Nasa website po namin yon. In fact, doon po nila nakita sa website namin. Okay. Tulad sinasabi ko dito noong pa during the last hearing, wala akong problema sa PUB modernization basta't walang nadidihado rito, walang nalalamangan. Ang nangyari, kulang ata kayo sa information dissemination, kaya may mga tumututol, hindi sapat na kaalaman na ibibigay nyo sa kanila. Nabanggit na kanina, 392 million din yung nagamit. Dapat ito gastos nyo para ibigay alam sa lahat ng stakeholders tungkol sa modernization program na gusto niyo ma-implement. Now, si Ms. Sembrano ay kasama sa grupong Kabakod. Tama, ma'am? Okay. What will it take? Ano pong dapat gawin ng gobyerno para kayo po ay mapapayag na umanib na sa PUB modernization program ng ating pamalaan? Ang sa akin po, Senator, as of now, para sa akin, kahit nandoon na sa programa at nandoon na ang mga modernization sa mga grupo, iba't ibang kooperatiba at korporasyon. Sa nangyari sa Region 6, 3 kooperatiba may suspension order na from CDA. Tapos, yung Churet Corporation, maraming kaso to. 38 counts of carnappings, may 11 counts of carnappings, may pag-angkin na sa kanilang mga mag-aari ng mga sasakyan nila. Then, ang Cebu Peoples, yung nasa Cebu, based na kooperatiba, umangkin ng ruta at saka franchise doon sa Bacolod. So, nagfa-file din ng cancellation and revocation ng kanilang consolidation. So, ibig sabihin, para sa amin, ang nangyayari ngayon sa Region 6 lang per se, kailangang sagipin ng gobyerno. Dahil maraming mga prangkisa at kambuhayan ng ating mga operators ang mawawala at mapunta ng pagkalugi. So para sa akin, kung pwede sana i-stop or i-suspend muna itong programang to at pag-aralan muli ng gobyerno, hindi lang DOTR at saka LTFRB, baka yung Senate or ang Kongreso yung mag-aral nito, i-suspend muna ito. While ang ating mga operators pwede pa nating maisalba pa yung papunta ng pagkalugi ang mga kooperatiba at korporasyon. So ang aking resolution, ang aking talagang hilingin sa iyo, Mr. Chair, gusto namin na papayagan natin muna yung existing na may mga prangkisa na mga traditional jeeps, no, na magpapapasada. Ipa-renew, ibalik muna ang aming 5 taong prangkisa at renew ito para makapag-renew ng rehistro at saka insurance at ma-insure natin bago magbukas ang klase, ang serbisyo at ang supply ng ating mga sasakyan kasi mag-open na ang klase. While
inaano pa natin, gigisahin pa natin itong modernization na to. Kasi kami sa Region 6, kasama ko din yung Western Visayas, no to PUV Phase Out Coalition, maninindigan talagang failure ang consolidation sa buong Region 6. Thank you. Thank you At po. saka, Senator, pwede ko pong iano, may tatlo akong magsasabi ng katunayan, si Sir Elmer Foro, si Philip Burata, at saka si Cebu Peoples po. Okay. Sige, kanina pa tumatas na kamay si Mr. Foro. At mamaya makausap din natin kung meron dito present, taas ang kamay, yung nakakonsolidate na at pabor sa consolidation sa modernization program para ma-hear natin both sides. Pero nauna si Mr. Foro, nagtaas ng kamay Mr. Foro. Thank you po, Mr. Si Chair. Mr. Foro ay lead convener no to PUV Phase Out Coalition Western Visayas. Sir. Yes po. Para po mabigyan ng accurate at thorough na mukha yung kalagayan ng PUVMP po sa ngayon, yung Western Visayas po, particular yung Iloilo City at Iloilo Province, isa po sa mga naunang nag-implement ng PUVMP. Ito din po ang pinangangalandakan ng LTFRB na yung Western Visayas po ang may pinakamaraming imported minibus. Ayaw ko pong tawagin na modern po yun, Mr. Chair, dahil sinasang-ayunan ko po yung sinabi mo na hindi po ito modern. Ito po ay surplus imported minibus. Para po mabigyan ng mukha yung PUVMP kalagayan sa ngayon, ganito po yung nangyayari ngayon, particular sa Iloilo City. Ang Iloilo City po ay may pinakamaraming malalaking kooperatiba at may LPTRP na rin sa ngayon. Okay. Ganito po ang nangyayari. Sa ngayon po ay hindi po kaya na nabigyan ng dividendo ng mga kooperatiba yung na-drop na mga miyembro nila nakasapi ng kooperatiba dahil nalulugi na. Ito po ay sinang-ayunan sa isang media interview mismo ng Provincial Cooperative Development Officer ng Iloilo Province na sinasabi niya, hindi lang ito simpleng problema ng korupsyon, hindi lang ito simpleng problema ng hindi pagpapakita ng financial statement. Sabi ng mismo doon sa panayam sa Cooperative Development Officer, ito ang problema talaga ay ang buong sistema ng PUVMP. Sa totoo lang po, Mr. Chair, kahapon po ay nagwelga ang buong driver ng isang kooperatiba at naririnig ko rin po na feedback na marami pang sasama. Actually, Ba't sila nagwelga, Mr. Foro? hindi po dumarating ang kanilang sahod. Late po. Hindi pa po natin pinag-uusapan kung tama yung pasahod at hindi pa po natin napag-uusapan kung nabibigyan sila ng benepisyo. Dahil po tumatanggap sila ng 700 a day bilang sahod, sabihin natin above minimum, 480 lang yung minimum sa Western Visayas. Pero sa totoo lang po may quota po yun, Mr. Chair, na pag hindi ka nakarating sa 5,000 gross income a day, tatanggapin mo lamang ay 500 pesos. At ang trabaho po nila ay hindi 8 oras. Minimum po na oras ay 12 hanggang 14 oras. Kung susundin po natin yung minimum, mahigit po 900 sana yon plus overtime. Wala pong holiday pay, wala pong SSS, wala pong PhilHealth. Pati po yung 13-month pay nila nung nagdaang taon ay hindi binigay. Actually, yung binibigay na 13-month pay ay hindi galing sa income ng kooperatiba, galing po sa ayuda ng gobyerno na ginagawa ng kooperatiba na pinamimigay bilang share sana ng driver at conductor, sinasabi nila pang 13-month pay nyo. Dinadaya po yung gobyerno at yung driver. Ang sagot lang po nung pinatawag sa DOLE, lumabas po ito sa media, naging headline po. Mula nagdaang taon pa at nung Abril at kahapon muli na namang pumutok. Ang sagot po ng mga kooperatiba, wala silang pambayad. Pati po yung panggasolina o pangkrudo, dati po full tank, ngayon tingi-tingi na. Tagdadalawang ikot na lang at kailangan na naman silang magkarga na gas. May mga pangyayari po na hindi minsan nakakaalis ng terminal kasi nauubusan na ng pangkrudo dahil wala ng pangkrudo, pambayad sa krudo yung kooperatiba. Ibig sabihin, paano pa
pa ba mapapasiguro na walang maiiwan na operator sa POVMP kung mismo ang driver at konduktor ay hindi nga napapasahuran, Mr. Chair? Ibig sabihin po, patuto lamang po ito ng kalagayan ng mga kooperatiba sa ngayon sa ilalim ng POVMP ay pabagsak na. Okay. So dito, maliwanag na naman sa akin, Mr. Guadis, na yung may mga problema talaga sa kooperatiba. So, sino mag-regulate kapag halimbawa nagkaroon ng kapalpakan sa kooperatiba, nagkaroon ng korupsyon, nagkaroon ng hindi maganda pamamalakad sa leadership ng kooperatiba? How would you handle that? Yeah. Your Honor, I may be allowed to speak po. Go ahead po. Yeah. You said- So, i-address ko po muna yung concern na na-raise ni Mr. Elmer. Kasi a little history lang po, galing din po ako sa pagiging union leader. No? 30 years po ako sa union. At nung narinig ko po yung kinikwento ni Elmer, it's like comparing also to some of our unions na may mga ganong klaseng problema rin po. May mga union tayo nagwewelga sa mga ibang kumpanya. May mga ibang kumpanya na hindi nakakabigay ng tamang sweldo. So, those are legit and parang concerns na kailangan ayusin. Gaya rin dito sa modernization sa mga kooperatiba, meron din talagang iilan na masasabi kong talagang nangyayari yun. We cannot deny that. Kaya po nandito yung ating Office of Transportation Cooperatives at saka yung kasamaan po natin sa CDA. Doon po dinadaan ang proseso ng problema ng mga kooperatiba. So number one po yun, may proseso po tayo. So it is good that we discuss it because tama, kailangan talaga malaman ng ating Senado, pati Kongreso rin po yung mga ganong concern. Pero siguro po, to be fair to all of the cooperatives nationwide, there is a process and there is a process that's working. Aaminin ko, may mga times na mababagal. Kaya nga talaga napagsasabihan kami dito sa Senado, sa Kongreso, and really OTC and CDA should really do overtime dahil talagang legit yung concern. Pero siguro, ang kailangan ko lang to end itong topic na to, marami po tayong kooperatiba ditong successful, maayos ang pagpatakbo. Hindi namin pwede takpan ang nangyari sa Iloilo Bacolod. Kailangan po nating marinig yun. Pero to be fair to them, nandyan po yung majority na sumama po sa modernization and they are telling a very different story. Your Honor, 3 minuto lang po no, to address. We acknowledge yung concern nyo po tungkol sa information dissemination. When I entered OTC po, chairman ako last year, kita ko po yung pagkukulang talaga ng information. Kaya po siguro napansin ng mga kooperatiba, nag-ikot ako personally sa buong Pilipinas because kulang nga sa information dissemination. And to be fair and with all facts, from 60% po nung early 2023, umabot po tayo ng 72% when we presented it to the President. Naging successful po yung pag-iikot namin with the reality sa sinabi ni Senator Tulfo, kulang talaga sa information. But you asked Senator po yung extension na deadline. If maaari po, sagutin ko na rin po yun. The President extended the deadline last year to December 30 dahil kita niya na kailangan maraming ayusin and he was new. And it is fair for the President to give that to a sector that is clamoring for many concerns. Kaya in-extend ng Pangulo to December 30. When we reported to the President po noong December 12 na ito'y umabot na ng 70%, siya mismo ang nag-decide, hindi na natin extend. And we said, wala nang extension yung December 30. Nung nangyari po yung extension ng December 30, after a few weeks, nag-report po yung ating secretary. Si Secretary Bautista, dumiretso po siya sa Pangulo at sinabi niya, Mr. President, may mga gusto pang humabol. Even though deadline was firm, pinagbigyan po ng Pangulo to April 30 yung extension because isa lang ang utos niya sa ating secretary. Wala akong gustong maiwan na nasa labas na gustong sumama dahil lang sa deadline. That's why it was extended to April 30. At yung mga kasama natin ditong kooperatiba, marami po dyan nagalit sa amin dahil ayaw na nga nila ni-extend because it's true. They feel that tama na yung December 30. But because of the pakiusap, April 30.
Nung dumaan po yung April 30, if you notice, wala na pong announcement ang Pangulo, wala na pong announcement ang si Secretary Bautista, because we in DOTR and LTFRB reported to the Secretary, Mr. Secretary, wala na pong nasa labas na gustong pumasok, and I can personally say that. Alam mo, Mr. Ortega, let me interrupt you. Kasi palagi mong binanggit, I think twice mo binanggit, na it was the President who made the decision sa extension, etc. Pero si Presidente, yung information niyang kinukuha para makapag-decide, galing din sa inyo eh. Kung anong kasi feed yung information sa kanya, yun yung ipoprocess niya, and then doon siya gagawa ng decision. So kapag nagbigay kayo ng palpak na informasyon sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging desisyon. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya ng magandang guidance. Yun lang po yun eh. Tama po kayo, Senator. It's really So parang pinapalabas niyo si Presidente, excuse me, si Presidente ang nagbigay ng desisyon dahil meron siyang nakita na ito yung problema sa ground, and he wants to solve this problem, and then he came up with a decision. Pero that decision nagbunga dahil sa mga binigay niyong informasyon. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang desisyon. Tama? Tama po kayo, Senator Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka sa LTFRB to really give the fair and honest information, because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong impormasyong nakikita namin at nai-relay naman po namin sa Pangulo.